Sa butas. Minsan napapasukan din kami sa butas. Kasi ano ni, pag building to building, butas na yung labanan namin doon. Yung urban sniping ng tawag doon. Urban sniping na siya. So, hindi na siya pang malayuan, pang malapitan na. No? Before pa nga yan ang Dansalan College, may nahit kami doon sa baba ng kasama kong spotter. Bago pa kami magpa-Dansalan College, nakailan kami sa baba. Di nakarami kami sa baba. Pang malapitan din yun, mga nasa 150 to 250 meters. So, ganun kalapit. Consider as malapit na yun? Yes, malapit din. Malapit din sa amin. Minsan nga, ang tinitira namin doon, yung R4 na lang namin. Hindi na namin ginagamitan ng sniper rifle. Kapag malapitan na, mga 200 meters, hindi namin ginagamitan ng sniper rifle yun. Na iron sight na lang namin, lalo-lalo na yung tatawid sa kabilang building, dadaan sa kalsada, kocross sa kalsada. Hindi minsan, hindi namin ginagamitan na ng sniper rifle yun. Mga 200, 150, hindi namin ginagamitan ng sniper rifle. Iron sight na lang ginagamit namin doon. So, napakalaking bagay ang sniper nung time na yun? Yes. So, nung yung that time, nung wala pa yung air asset natin ng A50, sniper, mga sniper halos yung maraming hit doon. No, yung mga kasama nating sniper. Kaya nga sa mga ibang batalyon, may mga sniper din tayo, mga tropa din natin. No? So, sila yung nagagamit din doon. So, napakalaking bagay. Especially na urban na yun, urban war na yun. No, yung scout sniper talaga. Malaking tulong ng scout sniper doon, mga sniper, malaking tulong sa ground. So, marami silang na hihit doon. Pero nung time na yun, sa team mo, sa mga sniper na ikaw man yung halos pinaka-senior doon na may nakaswerte ba sa sniper? Sa dala ko, wala. Under 2nd Battalion na sniper, wala. Hanggang matapos ang Maraw? Hanggang natapos. So, meron doon sa 4th Battalion, so namatayan ng isa doon na scout sniper. Si Late Aquino. And then, sa isa, hindi ko sure sa anong batalyon ba, 3rd yata. Si Late Mibato. So, yun yung dalawang namatay natin na tropa na scout sniper. Graduate, qualified. Yung dalawa lang yun. Merong iba na wounded. Siyempre, automatic. Sabi ko kanina, minsan, pag hindi ka maingat, naka-counter din kami. No? So, meron din tayong tropa na sniper na nawu-wounded din. Yan. Nung palapit na pa kasi ng palapit, so, dikit na ng padikit. So, pahirap na rin na pahirap. Yung labanan ng sniper doon. Dahil building to building na siya. No? Doon man na magagamit lahat, na-decoy mo, especially na after ng Dansalan College. No? Lumipat na kami ng sektor, lumipat na ng sektor yung 2nd Battalion. Doon naman kami nag-umpisa sa may Grand Mosque na naman, Grand Mosque na naman kami. So yun, padikit na padikit hanggang sa makadikit na rin kami sa lake. Mahabang story pa rin, mahaba pa rin na istorya yun. Nung lumipat na kami ng sektor. Pero ano yung building, Master? Kasi kanina, Dansalan College, isa sa most challenging na yes, nasubok mo talaga. Yan, pinaka-challenging ko na nasubukan doon. Pero maliban doon sa mga building na yun, Master, maliban sa Dansalan College, ano pa yung building na muntik-muntikan? Yung building na namuntikan ko is nandun sa may building 500. Na kinabahan ka? Hindi naman masyado, pero sabagay, normal naman ang kabanan dyan. Yung muntikan ka ng mata.
Yung sa building 500, yun yung medyo, kasi una ko siyang occupy, nasa second floor ako eh. So, nung nasa second floor ako, yun yung kabila is, yung kalaban ko is kabilang kalsada lang din. Yun. Napasukan ako doon. Yung butas ko, mabuti lang, napa-slide yung nasa 45 degrees ko yung kalaban. So, yung butas ko is natamaan sa gilid yung butas ko. Hindi pumasok. Hindi pumasok. Kasi kung sentro yun, pasok, sigurado swak ako doon. Yun yung pinaka kuhan ko doon na compromise yung butas ko. So yung kalaban na yun nung time na yun, Master, nung consider nyo rin na magaling din sila. Yung sa Dansalan College, yes. Magaling talaga yun. Magaling din na sniper yun. Kasi ano yun eh, foreigner. Foreigner yun. Foreigner yung sniper na yun. Trained din. Yes, trained siya. So magaling kahit nga yung position niya, nakita ko yung position niya, magaling, okay. Maganda talaga. So, 3 butas siya, yung sniper, yung gunman, sa kabilang butas, yung spotter sa kabilang butas, automatic man yan, pag dalawa. Hindi mo kayo pwede mag-isa ng spotter man ng butas eh. So, ang isang butas pa niya, 3 yung butas doon eh. So, isang butas pa niya, yun yung takbuhan niya kapag wala siyang Philip sa kabila. Doon na naman sa kabila. So, magaling din mag-planning, kaya nga marami siyang naitumba din doon eh. Yung sa Dansalan College na sniper na yun. Kaya lang natapatan ni Django. So, wala siya. Nung natapatan siya ni Django, siyempre ano naman yan eh. Pag alam mo yung kalaban kasi, dapat kasi alamin mo yung kalaban. No? So, hindi ka basta-basta na lulusob agad. So, alamin mo kung ano yung magiging kalaban mo dyan. Kailangan kung isipin mo na kung pinaplanuhan mo yung kalaban mo, isipin mo rin na pinaplanuhan ka niya. So, yun lang yun. Para hindi ka mawala sa diskarte mo. Kasi pag mawala ka sa diskarte mo na yan, instead na ikaw yung maka-counter sa kalaban mo, ikaw yung maka-counter niya. So, yun, nung nakalipat na kami ng tawag nito, ng sector, bilib lang ako doon sa 2nd Battalion kasi yun lang yung batalyon na Scout Ranger na saan ako nag-augment, no? Pinagmamalakay ko yan, no? Wala kami na pinatulog na casualty na tropa ang 2nd Scout Ranger Battalion. Pag may namatay kung agad saan kumpanya, so pupuntahan ko kagad yan, dadalhan ko ng barit. No? Kukunin ko yan. Kukunin namin yun. No? Hindi namin paabutan ng dilim. Ano ibig sabihin nun? Bagagad agad. Yes, hindi namin papagabihin yun. Kailangan ma-recover namin yung kanyang katawan, kaliber niya. No? So, yung pinagmamalaki ko yan, 2nd Battalion, wala kaming iniwan na nag-overnight ang bangkay o ang kaliber ng trupa. So, hindi abutan ng dilim yan. Gawan talaga namin ng paraan. Dalhan ko ng mga barit yan. Dalhan ko ng barit. Pag wala akong ma-observe ng kalaban, bugbugin ko ng barit yung paligid. Bugbugin ko ng barit yung paligid. Hanggang sa lumayas yung kalaban dyan. Para lang makuha namin yung kaliber ng tropa. Na hindi siya mag-overnight kung saan siya natumba. Bakit ganun yung
kuan mo, Master? Yan yung perspective ko. Kasi ayaw ko yung tropa na patay na nga. Cut mo muna ko dyan. Yun ako. Yung tropa na patay na, kung saan sa natumba, Opo na to. thank you. Kung saan sa natumba, doon pa rin siya matutulog. So, nagawa ko ng paraan yon para makuha siya doon. Parang nagiging ano yan, Master, habit na lang. Pag may mamatay talaga, pipilitin mo. Yes, pipilitin ko hanggat sa makakaya ko. Yung pinakalas namin na nakuha, nung una-una is, yung ano pa nga yung, sabi ko, ang pinakalas. Ito na lang pinto kong pinakalas. Yung kapatid ni Late Manalang, yung sa Pip Scout Ranger Company. No, that time, dinggi na ako nun. Nadinggi ako sa loob kasi. Nadinggi ako doon. Tumawag nadali na sana ako sa ospital nun tumawag sa akin si Sir Kabasan, si Batcom, kung alam ko ba yung nangyari sa Pip Scout Ranger Company. So, that time, hindi ko alam kasi nasa medical na ako nun Kasi nadinggi ka. Yes, nadinggi na ako. Iibak na sana ako kasi yung dinggi ko, 5 days ko na dinadala lang yung ko, baka kinakaya ko lang yung dinggi ko 5 days na. Malala na akong dinggi ko nun So, last na yung namatay sa Pip Scout Ranger Company, malapit na kami sa lake. Halos Patapos na. Halos pa, touchdown na kami sa lake. So, namatayan pa yung Pip Scout Ranger Battalion, yung kapatid ni Late Manalang. Ayun, si Late Manalang. So, tumawag si Batcom sa akin na kung alam ko yung nangyari sa Pip Scout Ranger Company. Sabi ko, hindi sir. Ayun, impuhan ko ni sir. Tapos sabi sa akin, baka pwede kong tulungan mo na bago madali sa ospital. Tulungan mo na ma-recover yung cadaver ni Late Manalang. So, yan. Hinang-hinaan ako nun. Feeling ko, parang matumba ng arin ako nun sa hinang-hinaan ng katawan ko. Pero, ang spirit ko nandyan pa rin. Hindi ka nagdalawang isip. Hindi ako dalawang isip. Kasi, sabi ko nga, ayaw ko yung matulog yung katawan ng tropa kung saan siya natumba. No? So, hinatid ako ng combat ambulance ng hinatid ako ng sunulugan ko, kinuha ko yung barit ko, dala ko, pasan ko, Yung team mo rin. hindi, wala akong spotter noon kasi yung spotter ko na-deploy yun kasi ako lang yung nagpapa-hospital. Bumalik ko doon, and then nakipag-meet ako doon sa tropa ng Pip Company. So, kinuha nila ako, nalubong na ako. And then, pagdating ko doon, nandun yung mga company commanders ng under ng 2nd Battalion. So, nagtanong ako kung anong plano. So, sabi ni Captain Isos Torres, Buster, bakit nandito ka pa? Kala ko nasa hospital ka na. Sabi ko, yes sir. Meron kasing kuhan dito sir, may nangyari, tropa. Master. Ako, sige sir, tingnan ko lang ang sitwasyon. So, tinignan ko yung sitwasyon, tinignan ko yung area. Yun. Nung nakirecon ko ng area, bumalik ako doon kung sa pinagpistuhan ng mga 3 company commanders. Sabi niya sa akin, Master, anong recommendation mo? Magsabi ka lang. So, okay, sir, kailangan ko ng 2 platoon. Hambal ni Sir Asosto, sige, Master, approve. Ayan, kinuha ko ng 2 platoon.
nagpabagger ako doon. Pinabagger ko yung baba kasi open yung baba ng building na posisyonan namin kasi ang tropa nandun sa baba eh. So, kailangan kong umakyat sa second floor para masilip ko yung baba, yung ground kung saan natumba yung Silid Manalang. Bakit? Ilang oras nagsilid Manalang doon? Kasi nag-umpisa akong nag-rescue doon, alas 12. Galing ako ng medical, alas 12, natid ako. Launa, pumunta ako doon sa area. Kung saan. And then, nag-bagging kami, nag-sunbagging kami. Natapos, mga alas 4. Alas 4, yun, natapos namin na-cover yung open na area, na open. No, kubera namin ng sandbagger namin na sana, lagyan ng mga sako. So, hanggang sa cover na lahat. So, pinakyat ko yung available na barret ko nun, 3 eh, second batalyon. Sa akin lahat yun, under sa akin, second batalyon. So, 3 barret yun, pinadalahan ko ng 3 barret. Pero hindi na ako puputok noon kasi hinang-hina na ako. Yung puputok na lang yung mga tropa kong sniper. Pinabugbog ko sa kanila yung lahat na possible na pwedeng pagposisyonan ng kalaban na pag mag-recover sa kadaber ni Lit Manalang, pinabugbog ko ng barit yun. Pinaputukan ko ng barit. So, ayun, nakuha mga alas 4:45. Ano ba yung PL ng kalimutan ko ng PL eh. Yan, tumawag na kung pwede na kunin. Sabi ko, sir, pwede. Kuha na, clear na yan. Yun. Nakuha nila. So, nakuha nila yung kadaber ni Lit Manalang na walang pumutok sa kanila. So, last na kadaber yon ng 2nd Battalion. Yun yung last din na recover ko. Halos touchdown na kami noon sa lake ng Marawi. So, ganun yung tiwala nila sa'yo? Yes, yan tiwala sa akin. Kaya believe ako kay 2nd Battalion Commander si Sir Kabasan. Kada may papasukin kami niyan, kada briefing, pinapatawag niya ako. Nandyan ako niyan. Hindi ako mawala. Kasi dapat alam ko kung ano, sabi niya, dapat alam ko kung anong plano. At paano, at saka ano din ang plano ng company. And then, pagkatapos namin briefing yan doon sa batalyon, yung company naman na papasok, papatawag naman ako niyan ng company commander. At kasali pa rin ako sa briefing doon. Kung paano nila papasukin. Paano yung, bakit yung fulfillment o pakiramdam mo pag na-rescue mo, alam mo patay na sa sarili? Medyo kapag na-recover ko na yung katawan niya, hindi na masyado ako malungkot. Kasi, naawa kasi ako sa pamilya at saka sa kadaber na kung saan siya nastumba doon siya matutulog. Makaramdam mo yung sitwasyon niyo doon? Yes, Sakripisyo. Sakripisyo. Yeah. So, yun, yun lang yung inano ko sa isip ko na hanggat makaya na makaya ko, wala kaming iiwan or wala akong papaiwan na kadaber na kung saan siya natumba is doon siya matutulog, doon siya mamagahin. Kasi grabe rin yung sakripisyo ng bata. Yes, Nakita mo rin. Siyempre, lahat na nandun sa loob. Automatic, lahat na nandun sa loob. Nagsasakripisyo ng buhay. So, walang uwian. Walang uwian yun. Simula sa umpisa. Kami especially kami sa sniper, wala kaming uwian nun. Kasi hindi namin pwedeng iwanan yung company. Na mag-assault yung company, hindi pwede na walang mag-lockout. Walang walang naka-eyes on sa harap. Dapat may naka-eyes on na sniper. Kasi malaking tulong.
So, ramdam mo yung assaulting team talaga. Oo. Ramdam ko yun. Yung mga assaulting nga eh, yung ibang company sa, magtatanong yan eh. Magtatanong sila, nandyan na ba yung sniper natin nakaposisyon na? Yes, nakaposisyon na kami yan. Basta mag-assault na sila sa kabilang building, sa second company na under ko, saan ako naka-under, is, pag mag-assault yan sila, Yun yung may naka-ISO ako na sniper, na team ng sniper yan. O kaya squad ng sniper. So, halimbawa, papasok yung isang company, focus kami lahat mo ng sniper doon. Doon yung deployment. Doon ko i-deploy sila lahat. Kasama na rin ako doon. so, malaki pa rin yung tiwala nila sa sniper. Yes, malaking tiwala sa sniper. Kasi kami nakakita sa taas. Kaya ganun yung naramdaman mo. Mm. Hanggat maaari walang casualty na. Oo, hanggat maaari sa mga aspalte. Pero dahil gira yun. So, siyempre, consider natin na magkaroon talaga tayo ng aspalte dyan. So, niisip ko nga sarili ko, niisip ko na rin na baka balang araw makaspalte din ako na nung time na yun eh. Niisip ko rin yun. Na baka hindi na rin ako balik ng buhay. So, dumating sa punto yun. Yes, dumating sa punto yun na naisip ko lang yun siya. Naisip ko rin. Pero hindi ako nag-negative. Tuloy ang trabaho. Tuloy ang pagtulong sa tropa. Bakit Django? Sino? Yan kasi ang code name ko kasi yan eh. So, simula pa sa pag-umpisa, training ko ng scout sniper, yun kasi yung code name ko eh. Django. Django na. Kilala kasi si Django eh. Diyan ako kilala dyan. Kilala ko dyan. Totoong Django lang. So, masarap sa pakiramdam, Master, na anong masabi mo, Master? Kasama ka sa nag-umpisa at nagtapos sa gera sa mga. So, ang masasabi ko dyan, malungkot, no? Malungkot kasi marami tayong tropa na namatay doon. Nagbuwis ng buhay. So, masaya ako dahil nakauwi ako sa pamilya ko na buhay at masaya ako kasi isa din ako sa nagiging part or kasapi at nakatulong sa tropa doon nung panahon ng Marawi Siege. Parang pinagmamalaki mo. Yes, pinagmamalaki ko yun. Kasi story na rin. Kaya sa buong buhay ko, yun lang yung gera na naranasan ko na araw-gabi, sumisilip kami. Gabi, sumisilip kami. Nagagamit natin siyempre yung thermal natin dati, yung nagsasagaan namin yun. Yung NBG pala, NBG, ni thermal NBG. At saka dati, nanghihiram lang kami sa LRR para makasilip na din kami paggabi. Kasi nung dekita na yung kalaban na bibihira na rin sila maggalaw ng araw. Gabi na rin yung change position nila. So doon kagamit kami ng NBG and then ibang high-end na gamit, nanghiram kami sa LRR minsan. So nakapagpahiram naman sa amin minsan yung LRR. Kaya araw-gabi yung doon, halos hindi ka makatulog. Pero bilang isang warrior, Master, may pusong pa rin kayo na pagmamalasakit sa kapwa mo. Kahit gaano kayo ka-warrior. Oo naman. Meron pa rin yan. Hindi mawala dapat yan sa atin. Minsan kasi, yung pagiging warrior kasi, kung warrior ka nandyan na yan, warrior ka nandyan eh. So, yung pagiging puso mo na matulungin, meron ka pa rin yan. Meron pa rin. Kasi, biruin mo, masakit pa rin sa part mo na malagasan. Na hindi mo makuha. So,
gaano kahirap yun o gaano kasakit yun. Kahit hindi mo kilala yung personal yung tao. Hmm. Ganun yung kwan. Yung goal mo na i-save siya. So hanggang sa natapos yung Marawi, Master, naging heroes kayo doon. Ang dami yung kwan. So masarap sa pakiramdam. Ah, Umuwi, di ba? umuwi. Yun na yung pinaka ano. Yung pinaka masarap sa pakiramdam ko noon, yung dala ko ng sniper rifle, buo pa rin kami umuwi. Gaano kami, kung ilan kami, Master, gaano kasarap? talagang parang hindi mo ma-explain kung gaano kasarap ang naramdaman mo na umuwi ka na kompleto pa rin kayo. Nung simula paglabas nyo ng kampo hanggang doon sa war zone, hanggang pagbalik na kayo pa rin ang magkasama. So, walang katumbas ng kasiyahan yun. Walang katumbas ng kasiyahan yun. Yung buo pa rin kayo na magkasama nakabalik. Pero ang pinakamalungkot na ano yun? Doon. Yung Pinakamalungkot. doon sa loob mismo ng gera. Yung pinakamalungkot ko lang doon, yung may mabalitaan ako na mayroon namang tropa na nadali. Malungkot ako niyan. Kaya nga pag may sa tropa, lagi ko silang sinasabihan na mag-ingat tayo. Mag-ingat. Kasi iisa lang yung buhay natin. Nandyan tayo sa trabaho. At nagtatrabaho tayo para sa bayan at para sa pamilya. So, yan. Yan na siguro. Ano yung last one? So, halos binigay mo na yung service mo sa bayan, Master. Ngayon naman, Master, servisyo na binigay mo para sa mga kabataan ngayon, mga bagong henerasyon. Ano naman yung mensahe mo sa kanila? Sa mga sibilyan, ng mga kabataan. Ito naman. Okay. Sa gustong pumasok ng sundalo, maganda maglingkod sa bayan. Pero pag nakapasok ka na, nasa serbisyo ka na, ingatan yung serbisyo. At dapat mayroon kang malasakit sa kapwa mo. Siyempre, lahat ng bagay na nakuha mo, lahat ng bagay na lagpasan mo, at huwag kalimutan magpasalamat sa ating Panginoon. So, yun lang sa akin, Master. Unless kung may dagdag ka pa o gusto sa Wala na. Yun na lang siguro. So, maraming salamat sa interview. Medyo pasensya na. Medyo nag-emotional ako sa isang part doon. So, kasi yun nalulungkot ako sa doon kapag minsan maalala ko yun, yung ganun na There's of warrior yan. Yun yung malungkot talaga ako doon kapag yun yung ko yung tropa na na naiwan na baga nabutan na ng gabi kung saan sila tumba. Hindi na recover agad. Malungkot talaga ako doon. Yun yung inano ko na hanggat maaari kunin at kunin. So, Rangers lead the way. Rangers, lead the way.